Okay, good morning. So meron tayo ditong ita-transfer dyan. Diyan natin siya ilalagay. So, ito yung inayos ko na mga tagal na ito eh. Mga 2 weeks old na siguro tong container na to. Wala tong plastic lining. So ang maganda niyan, wala siyang butas. So testing ko muna kung okay pa rin yung parameters. Wait lang. Okay, ayan. So, yung pH level 6.59. So, medyo mataas yan. So, ayusin natin yung pH level nito. Tingnan natin yung EC. EC is 1.3. So, mababa yan. Dati, ang tinatarget lang natin is mga 1.4, 1.5. Pero ngayon, itataas natin siya up to 1.6, 1.7. Mga ganon. Kasi yung unang harvest natin medyo bumaba yung EC after harvest, kaya i-adjust natin ngayon pa lang. So asikasuhin ko muna, wait lang. Okay, so ayan, inopen ko na siya, hinaluan ko na rin ng nutrients. So kung mapansin nyo, medyo green na siya kasi mga 2 linggo na yata nakatenga to. So moving forward, hindi dapat ako gumawa or mag-prepare ng tubig or nutrient water nang hindi pa ako magta-transfer within less than 1 week siguro. Yun na lang. So ngayon, tingnan muna natin. So 1.7. So goods na yan. Goods na tayo dyan. So tingnan natin yung yan, pH level. So ayan, medyo lagi ko kulang pa to. Tingnan natin kung gusto ko sana mga 5.8 eh. Tansyahan lang yung ginawa ko dito. Tansyahan lang. 6.0. Pero kung ganyan, dagdagan ko na lang ng konti. Kasi kanina 6.5, diba? So, tansyahin ko na lang. Dagdagan ko ng konti. Tapos haluin ko. Tapos goods na yon. Okay, 5.98. Tingnan natin kung mag 5.9 to. Siguro okay na ako. Medyo matagal lang siya mag-read eh, or mabagal na. So dagdagan ko lang to ng konti, tapos magta-transfer na tayo. So wait lang. So yan, natakpan ko na. So hindi naman masyadong mahirap na yung gagawin natin. So lagay lang natin to sa gilid. Dalas na nalagay ko lang yan dyan sa gilid. Label natin. So ulmete siya, natanim natin nung May 25. So harvest pag 45 days, 7-10 sa July 10. So yan, so since yan, may ugat na siya. Since nakaganitong setup na tayo, hindi na ako masyado mahihirapan. Salpak-salpak na lang kumbaga. Yan. So yan. Sabi ko dati, hindi na ako gagamit ng styro cup or pwedeng hindi ako gamit. Pero mahirap kasi, ang mangyari kasi pag foam yan, kaya gaganyanin ko, ganyan. Ganyan, susuksok natin. Medyo matagal. Tapos, iingatan mo pa na hindi madamage yung dahon. Tumama ba siya? Ayan. Sorry. Ayan, ganyan lang siya. Mas madali na siyang isuksok. Ayan. Susunod, diba ngayon naka-foam pa. Susunod, ano na yan? Coco peat. Ayan, coco peat. So, ang maganda naman sa coco peat, maliban sa mura siya, pag nilagay ko siya sa net cups, halos pantay-pantay sila. Nasa taas, makita na. Hindi ko sure kung nakapag-video ko indoor nursery. Pero halos pantay-pantay sila kasi pupunuin ko lang naman siya ng coco peat. Tas okay na. Ayan. Mas madali yung transferring ngayon. Tapos, sorry, hindi ba nakikita? Ayan. Mas madali siya. Ayan. Parang sukat na siya eh. Meron palang isang hindi nag-germinate. Ayan. So ilan to? Ayan ba to? 18. So 17 yung nag-germinate. Tapos yung isa ko pang tinanim ngayon na sa coco peat, mas maganda kasi parang 100% germinated na sila. So pinwesto ko to dito kasi sa pagkaka-check ko, parang ito yung medyo malilim tong part na to. Ayan. So, napapansin ko naman sa mga medyo nahuhuli ng paglaki,
ay yung ugat. Hindi masyadong maganda yung ugat, pagkakaugat nila, kaya nade-delay din sila sa paglaki. Yun lang naman. So, tingnan natin kasi may comparison din tayo na merong iron. Yan, merong iron tsaka yung walang iron. Merong iron na nasa Nutrihydro, merong may iron na nasa Kiss solution. Yan. Tapos, hindi rin ako masyadong nahihirapan kung tatanggalin ko. Ito kasi para nakapansin ko kanina. Maliit yung hindi mahirap pala tanggalin. Pag isang kamay. Pag dalawang kamay, kamay, madali. And wala siya masyadong ugat. Meron pero maiksi. Palitan natin siya nung may mahabang ugat. Kasi baka maliit naman siya ng paglaki. Mas maganda yung mga nandito, halos pantay-pantay yung paglaki. Ayan. So, ayan. That's it. Itong natitira, itong dalawa, baka ilagay natin doon o kaya doon. So yun yung mga sobra natin, doon natin nilalagay. So after 2 days, meron ulit akong 6. Hindi ko sure baka dito ko ilagay yung 6. Sana maganda yung ugat nila kasi medyo nag-start na yun dito eh. Ayan, medyo may tubig pa naman. Kaso ang problema kasi dito, medyo naka-incline. Medyo naka-incline siya. Dito yung pinakatubig. So, pag dinagdagan ko pa ng tubig, magli-leak. Nagkakaroon ng leak dito. Yan, nagkakaroon ng leak. Pero hindi naman siya butas. Yun lang yung alam ko butas. Ayun. Yun lang naman. So, tapos na. Check na lang sa daily update natin yung ibang mangyayari. So, yan. Bye-bye.